PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Alam natin dalawa kung ano talaga nangyari sa kwadra. Kahit saan korte tayo magpunta, hindi niyo ako mapapakulong. Na hindi niyo ako kaya. Handa akong kalimutan ng lahat. Magsimula tayo muli. Sa kalimutan mo lang yung Martin na yun. Wala kang karapatang sumbatan kami. Dahil kung tutuusan ikaw, may kasalanan namin to. Sino yun? Si Wesley Perez yun. Anak ng leader ng sindikato. Kung ako sa'yo, pare, iwasan ko yung taong yan. Kilala ko po kung sino pumatay kay Tay. Sir, may bisita po kayo. Ano sadya mo? Marunong po akong tumupad sa usapan. Huwag kang mangyalap dito. Baka ikaw pa ang unahin namin dito. Pasensya na kung nadamay ka sa gulo, ah. Ako nga pala si Wesley. Martin, maraming salamat ulit, ah. Utang ko sa'yo buhay ko. Pupuntahan ko lang po sana si Tay sa kwadra. Tapos pagkadating po namin dun, mag-away na po silang lahat. Oh, tapos? Nakita ko na po. Sir Louie po, pinaril niya po si Tay. Tay! Tay! Wala ka bang ibang pinagsabihan niyang nalalaman mo? Wala po. Natatakot po ako sabihin kay Ma'am Dagol po. Mas nga po si Sir Louie. Naku, tama ka lang nilapitan, Makmak. Huwag ka mag-alala. Hindi ko na yung pababayaan, ha? Palagay ninyo. No. Palagay ko si Makmak talagang kailangan natin para matuloy na ang pag-apila natin sa kaso ni Martin. So sa palagay ninyo, sapat na ang testimonya nitong bata? Magandang umaga po, ma'am. Naku, ikaw talaga. Lola Claring na lang itawag mo sa akin. Sige, sige. Puka. Kumain ka na ba? Salamat na lang po. Naku, ang layo-layo ng pinanggalingan. Uy, maglabas nga kayo ng pagkain. Alam na ba ng mga magulang mo na nandito ka ngayon? Matagal na pong wala ang mga magulang ko. Eh di kung ganun, kayo na lang ni Kiefer magkasama. Alam mo, naikwento sa akin ni Amadeo ang pagliligtas mo sa kapatid mo. Ang sakripisyo mong ginawa. Kahana-hana. Handa po akong itaya ang buhay ko para sa kapatid ko. Eh, ganun din si Clarissa. Sino po si Carissa? Kapatid ni Amadeo. Kaya lang wala na siya sa amin ngayon. Alam mo kasi, isang araw, sinugod ang bahay namin ng mga kalaban ni Amadeo. At si Carissa ang sumalo ng bala para sa kay Amadeo. Ganyan niya kamahal ang kapatid niya. Alam mo, hindi ako nagtataka kung bakit nahulog ang loob ni Amadeo sa'yo. Oh. Kumusta kung naggamit mo sa solitary confinement? Sulit ba pagligtas mo kay Wesley? Sabi ko ba naman sa'yo eh. Iwasan mo yung lalaking yun. Gulo lang dala niya. Alam mo, hindi ko naman pinagsisiyan yung ginawa ko eh. Ginawa ko na naman kung anong tama eh. Dahil sa ginawa mo, pati ikaw, mainit na sa mga mata ng kaaway niya. Anong problema nila kay Wesley? Mukha naman mabait yung taong yun eh. Pare, si Wesley mabait. Pero yung tatay niya, si Amadeo, mas tuso pa sa Diablo yun. Lahat ng gusto niya masusunod kapag hawak ka na ni Amadeo. Hindi ka na makakawala habang buhay na yun.
ni Layla ni Angeles. Nakikilala mo ba siya? Nag-meet na kayo nun. Siya ngayon ang bago mong abogado. Napag-aralan ko na ang kaso mo. At huwag ka mag-alala dahil naghahanap na ako ng paraan para mailabas ka dito. Pakibilisan ng attorney. May nagtangganan sa buhay ko dito kagabi. Sino? Hindi ba't may mga pinabayaran ako para bantayan ka? Wala sila nun, Dad eh. Pero buti na lang may nagdikta sa akin na kasamaan ko. Sino? Bukas na bukas susulatan ko ang judge. Sasabihin ko sa kanya na nasa peligro ang buhay mo dito. Kung hindi naman siya pumayag na makapag-bail ka, baka pwede ako mag-request na ilipat ka sa Maynila. Maraming salamat, attorney. Attorney, pwedeng iwanan mo muna kami. Usap ko. Sige po, Wesley. Lola Clary.